Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome muli sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1806. Dito sa article na to, dinidiscuss ang tungkol sa obligation ng isang partner to render information. Ano nga ba ibig sabihin pag sinabing obligation to render information? At anong klaseng information ang dapat i-render ng isang partner? Paano pag mayroong isang information na hindi niya sinabi? At pwede bang representative ang kumuha ng information tungkol sa partnership? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1806. Partners shall render on demand true and full information of all things affecting the partnership to any partner or the legal representative of any deceased partners or of any partner under legal disability. So dito sa article na to, dinidiscuss ang isa pang obligation ng isang partner, and this is obligation to render information. To render information. Okay. So, ibig sabihin nito, may obligasyon ang bawat partner na sabihin upon demand or voluntarily i-disclose ang mga information na nakakaapekto sa partnership. Kasi dapat, ang ibig sabihin niyan, walang pagtatago na ginagawa ang mga partner sa isa't isa. Especially kapag nakakaapekto ito sa partnership. So, there must be no concealment between partners affecting the partnership. Yan. Bakit? Kasi nga, ang relationship ng bawat partners is built on mutual trust and confidence. Therefore, natural lang na dapat dinidisclose nila ang lahat ng matters affecting the partnership. So, relationship is built on mutual trust and agreement. Mutual trust and confidence. Yan. So, kaya ka naman nakipag-partner sa mga yan kasi may tiwala ka sa kanila. At yung tiwala na yun ay kasama na yun na wala kang itatago sa kanila, especially kung nakakapekto yung tinatago niya sa partnership. Okay? So, paano pag nagkaroon ng concealment? Di violation yun ng 1806 kasi obligation yun eh. Okay? Ngayon, sinong pwedeng mag-demand ng true and full information? Okay? So, who can demand? Who can demand true and full information? Yan. Sino-sino ba pwedeng magtanong kung ano nangyayari sa partnership? Number one, any partner. Okay? Yan. Pangalawa, pag namatay na si partner, any legal representative. So, legal representative if the partner is deceased, okay? Or if the partner is under legal disability. So, under legal disability. So, therefore, hindi si partner ang mismo magdedemand, kundi yung legal representative niya. Nangyayari lang yan kapag si partner is deceased or kapag si partner is legally disabled. Okay? Ngayon, kung makikita natin, on demand, ibig sabihin pag hindi nagtatanong si partner, hindi kailangan sabihin, mali. So kasama sa obligation na dyan is yun nga, obligation to give information upon demand or on demand. Kung may nagtatanong, sabihin. Okay? Kung walang nagtatanong, tapos sa tingin mo, related siya sa partnership affairs, meron kang duty to voluntarily disclose material facts na alam mo, especially if related to partnership affairs. So, duty to voluntarily disclose facts or material facts, yung mga mahalagang bagay. Material facts relating to or within your knowledge, within partner's knowledge, relating to partnership affairs. Relating to
partnership affairs. Kung matatandaan ninyo, considered fraudulent kapag concealment. Okay? Hindi porket hindi ka nagsinungaling kasi wala kang sinabi, ay wala kang ginawang masama. Kasi ang hindi pagsasabi ng nalalaman mo na nakakaapekto sa partnership ay considered na rin na parang panloloko. Kaya parang nagkakaroon na rin ng fraud. Bad faith ka na nun. Kaya ang obligasyon ng partner ay hindi lang siya kapag may nagtanong, pag may nag-demand ng information na dapat yung information na yon ay true and full at wala kang tinatago, sinasabi mo lahat. Pero pag walang nagtatanong, it's your duty to disclose all material facts that comes to your knowledge relating to the partnership affairs. Kasi nga, may tiwala kayo sa isa't isa at yung kasamang tiwala na yon ay kasama yung pagsasabi ng dapat sabihin kahit walang nagtatanong. Okay? So pag hindi ka nagsabi ng totoo, upon demand, bad faith ka niyan. Or pag hindi ka rin nagsabi ng totoo, pag hindi ka nagsabi kahit walang nagtatanong, bad faith ka rin yan. Kasi ang good faith is to voluntarily disclose and to give information on demand. That is true and full information. Pero itong duty na to, itong obligation na to, does not include yung mga information na makikita naman niya sa partnership books. So does not apply to information available in partnership books. Yan. O kahit di mo sagutin, okay lang. Kasi kita naman sa libro eh. Tinatamad lang yung partner na yan. So again, yung duty to render information does not apply sa mga information or matters na makikita na rin naman sa partnership books. Kasi ang partners ay may karapatan na mag-inspect ng books. Okay? So partner has the right to inspect books. Okay? Yan. Kumbaga, pag may nagtanong sa'yo, sabihin mo, tingnan mo na lang sa libro, nandun naman na yun eh. Okay? Ayoko nga, tinatamad ako. Di yun. Basta hindi mo kailangan sagutin yun kasi kita naman siya sa partnership books. Tingnan na lang niya. Okay? So, yun. Dito nagtatapos yung Article 1806. It's basically simple. Another obligation of partner is to render true and full information upon demand. If hindi naman nagde-demand ang isang partner or isang legal representative, meron pa rin siyang duty to disclose voluntarily all the material facts na meron siyang knowledge basta siya ay related sa partnership affairs. Kasi kapag hindi niya yun ginawa, kaya hindi niya pwedeng sabihin ba wala naman nagtatanong bad faith siya doon. Kasi kasama sa duty na yun to voluntarily disclose. Okay? And why? Because the relationship between partners is built on mutual trust and confidence. So it's you're expected to perform or to render information upon demand or voluntarily. Okay? Sino pwede mag-demand? Di partners or legal representative ng mga deceased partner or legal disabled partners. And then, yung obligation na yan ay hindi nag-a-apply sa mga information or facts na makikita naman sa partnership books. Simply because, meron naman silang karapatan tingnan yun. So, tingnan na lang nila. Okay? So, yun. I hope meron akong dadag sa inyong bagong learning na magagamit sa inyong mga klase. Kung medyo nabilisan ka, ulitin mo yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. And like yung sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti at mag-ingat palagi at lagi tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!